Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Magandang hapon Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At para po pansamantalang humalili kay Ms. Sharon Enriquez ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Jessel Aquino at ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Jessel. At syempre po, sa ating mga ka-TNK, no? Naku, patuloy pa rin po ang epekto ng mga bagyo na dumaan sa atin, no? Ngayong linggong ito. Kaya sa ating mga ka-TNK, mag-ingat po tayong lahat. Opo, stay safe and stay dry. Mga ka-TNK, at sa totoo lang po, no, gusto ko na pong mag-vote to evict sa bagyong ito, Miss Honey. Oo nga. Ako nga rin, Jessel. At syempre, gusto ko naman mag-vote to save yung ating mga kababayan, no? Sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At syempre po, kasama po dyan yung ating mga disaster responders, mga rescuers, volunteers, at syempre po ang ating mga kapwa advocates na sinisigurong ligtas ang lahat sa panahong ito, lalong-lalo na po yung ating mga kababaihan. Tama ka dyan, Miss Honey. Kaya sa lahat po ng aming mga nabanggit, no, maraming salamat po sa inyo, no, sa inyong mga walang sawa na pag-save sa ating mga kababayan. Ayan. Samantala, mga ka-TNK, patuloy pa rin napakikinggan ang ating programa. Rain or shine po yan sa Radio Magazine tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din tayong replay sa Radio Pilipinas Radio Publiko tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. At umulan man po, bumagyo o umaraw, mapapanood pa rin po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At dahil Miss Jessel, the show must go on, naka-livestream din tayo sa Facebook page ng PCW at Radio Magazine. At mga ka-TNK, kung kayo ay hindi pa kabilang sa aming Facebook group, ay inaanyayahan po namin kayo na lumahok sa Godvocates Community ng Philippine Commission on Women, kung saan patuloy po ang ating talakayan tungkol sa gender and development at women empowerment. Kaya po sa ating mga kapwa Godvocates, mag-join na po kayo sa ating Godvocates Community. Samantala mga ka-TNK, narito naman ang ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Ayan, mga kababaihan, kasama at tagapanguna sa gitna ng kalamidad at sakuna. Mahigit 1,000 disaster responders mula sa Eastern Visayas at iba't ibang bahagi ng bansa ang nagtipon sa Baybay City. I think sa Leyte to, Miss Jessel, no? Para sa 2025 Regional Rescue Jamboree o RRJ na inorganisa ng Office of Civil Defense o OCD. Layunin nito na palakasin ang kahandaan ng mga komunidad sa sakuna at paigtingin ang life-saving skills at syempre itaguyod ang pagtutulungan sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at rescue teams. Ngayong taon binigyang diin ng OCD ang mas inklusibong partisipasyon sa pamamagitan ng paglahok ng mga kababaihan sa bawat team. Ayon kay Assistant Secretary Cesar Idio, ang ganitong hakbang ay hindi lamang simbolo kundi tunay na pagbabago tungo sa mas inclusive at effective disaster response. Aniya, kapag isinama natin ang kababaihan, mas lumalawak ang kapasidad ng ating mga sistema. Ilan sa mga lumahok na kababaihan ay sina Gian Pabunan ng Paranas, Samar, Eloisa Tarayo at Lene Ella ng Mondragon, Northern Samar.
Si Pabunan, sa kabila ng pagiging baguhan, ay matagumpay na pinangunahan ang kanyang team sa air-to-ground operations breakout session. Si Tarayo naman ay sumailalim sa training sa disposal habang si Ella na isang gurong volunteer ay lumahok upang madagdagan ang kanyang kaalaman sa emergency response. Kabilang sa mga sinanay sa RRJ ay ang trauma care, search and rescue sa tubig, bundok at gumuhong gusali, high-angle rope rescue, radio communication at hazmat awareness. Layunin din ng mga pagsasanay na ito ang maipasa ang kaalaman sa mas maraming miyembro ng komunidad, lalong-lalo na po yung mga kabataan upang maging mas handa ang bawat isa sa panahon ng sakuna. Sa pagtatapos ng Jamboree, isinagawa ang Rescue Challenge, kung saan nagwagi ang Philippine Public Safety College Batch 9 sa National Agency category. Ormoc City naman po yung nanalo sa City category, yung ang Lawang ay nanalo sa 1st to 3rd class municipality category at Santa Margarita sa 4th to 6th class municipality category. Pinatunayan ng RRJ 2025 na hindi lamang kalahok ang mga kababaihan sa larangan ng pagliligtas, kundi mga maaasahang leader at tagapagligtas ng bayan. Ayan, good job po sa ating mga kapog advocates sa Eastern Visayas at sa Office of Civil Defense. Ayan, samantala, ngayong buwang ito ay ginugunita naman po natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Sa bisa po iyan ng Presidential Proclamation number 1180 Series of 2021. Ang tema sa taong ito ay Iisang Nasyon, Iisang Aksyon. Sa bagong Pilipinas, tapusin ang human trafficking ngayon. Sa July 30 naman po ay kasama natin ang buong mundo sa paggunita ng World Day Against Trafficking in Persons na may temang Human Trafficking is Organized Crime and the Exploitation. Kaya naman, ang episode po natin ngayong araw, hulaan mo, Miss Jessel. Ano ba kaya? Ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Tinig ng Pagtindig laban sa trafficking. Ayan, kaya naman pala, Miss Honey, no, may kinalaman po ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week sa inyong nabanggit. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para po sa ating question of the week, ano-ano ang mga praktikal na paraan upang maiwasan, lalo na ng mga kababaihan, ang pagiging biktima ng human trafficking? Nakapost na po ang tanong na ito sa PCW Facebook page, kung saan pwede po kayong mag-comment o mag-message. Maaari rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po namin yung inyong mga insights bago po matapos ang ating programa. Uulitin po namin yung number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo mga ka-TNK dahil dito po sa ating programa, lahat po tayo ay may say. At upang mas mapalalim pa nga ang ating kaalaman tungkol sa human trafficking o trafficking in persons, Miss Jessel at mga ka-TNK, may makakasama tayong special guest mula po sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na represented po ngayong hapon ng Department of Justice. Sino kaya siya? Mga ka-TNK, malalaman natin yan sa pagbabalik po ng ating programa. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalan. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Ang sumitsit ay bangmangmang, ang sumipol ay banghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalan. Welcome back po sa ating programang Tinig ng Kababaihan at hello po and welcome din po sa ating mga Facebook Live viewers. Ayun po, pwede nyo pong i-comment kung saan po kayo nanonood ngayong hapon po. At para po sa ating episode ngayong hapon na pinamagatang Tinig ng Pagtindig laban sa trafficking, kasama nga po natin live via Zoom mula sa Department of Justice, walang iba kundi si Assistant Secretary Michelle Ann Lapus. Magandang hapon po, ASEC Michelle. Hello, magandang hapon po, Miss Honey and Miss Jessel at sa lahat po ng mga ka-TNK natin ngayong hapon. Kahit po umuulan at hindi kagandahan ng panahon, mainit pa rin po ang inyong pagtanggap sa amin mula sa Interagency Council Against Trafficking at lalong-lalo na po mula sa Department of Justice. Maraming salamat po. Yan. Welcome po, ASEC Michelle, sa ating episode na pinamagatan nga pong Tinig ng Pagtindig laban sa human trafficking. Para sa mga ka-TNK po natin, ASEC, na maaring hindi pa po masyadong aware tungkol sa human trafficking, ano po ba yung siguro pinakasimple at malinaw na definition nitong crime na ito? Siguro po, bago ko ibigay yung isang technical na definition, papaalala lang po natin na ang human trafficking ay isang seryosong paglabag sa karapatan, kalayaan at dignidad ng bawat taong nagiging biktima ng krimen na ito. Kung titignan naman po natin, yung technical definition po nito, may 3 elemento ang krimen ng human trafficking. Unang-una na po ang acts, means, at purpose. So yung mga act po, kasama na po dyan ang paghihikayat or recruitment, pagdala o paglipat, pagkupkop at pagtanggap ng mga tao gamit ang puwersa, karahasan, panloloko, intimidasyon, paggamit ng kahinaan o kalagayan ng tao. At importante po yung purpose kung bakit ginagawa itong mga acts na to. Yung purpose po na tinatawag ay upang mabiktima o maggamit sa sapilitang paggawa o sa sexual exploitation para kumita ang trafficker. So meron po itong economic gain para po doon sa mga perpetrators or traffickers. So tatandaan po natin yung 3 elemento, acts, means, and purpose. Opo, yun pala, no? Acts, means, and purpose. Bakit po, ASEC Michelle, tinatawag po ito na modernong pagkaalipin at ano po ba yung pagkakaiba nito sa iba pang uri ng pananamantala tulad ng illegal recruitment at pang-aabuso sa kababaihan? Tulad po ng traditional slavery, ito yung talagang tinatanggalan ng kalayaan o control yung mga biktima. They are kept in exploitative situations. Hindi po sila binibigyan ng kalayaan para magdesisyon kung nais nilang manatili sa sitwasyon na yon. Ginagawa ng trafficker na napaka-imposible at mahirap para sa kanila para umalis sa sitwasyon na yon. Kaya nawawalan sila ng kalayaan. That's why we really view it as modern slavery. Sa pagkakahambing naman po sa illegal recruitment, pag po kasi sinabi na illegal recruitment, ito yung mga hindi authorized na mga tao na gumawa
tulad ng pag-offer or pag-promise ng employment sa ibang lugar. Maaaring legitimate yung trabaho na ino-offer nila, pero dahil hindi sila licensed or hindi sila authorized to do that act, ito ay napapailalim sa illegal recruitment, no? Sa human trafficking naman, basta nandoon yung tatlong elemento na yon, merong force or merong fraud, no? Hindi merong manipulation, at pagkatapos hinikayat nila yung tao sa probinsya, for example, na may trabaho tayo dito sa Japan, for example. Tapos pagdala doon, iba pala yung dadatnan nila na trabaho. That would fall under human trafficking. Kasi yung tatlong elemento po na yon, yung sinabi natin kanina, yung acts, means, and purpose, present po dyan. Ang pagkakaiba niya sa illegal recruitment is that even if you are a licensed or authorized agency, for example, pero ginawa mo pa rin yung tatlong elemento na yon, maaari ka pa rin maging guilty ng human trafficking. Asek, sino-sino po ba yung karaniwang nagiging biktima ng human trafficking? Base po siguro dun sa data na meron tayo, no? And may kinalaman po ba rito yung kasarian o edad sa pagiging target nito? Lalo na po pagdating po dun sa mga kababaihan at mga bata. Yes, salamat sa tanong, Miss Honey, no? Siguro, babalikan ko lang din yung tanong kanina. Ano ba ang pagkakaiba ng human trafficking sa abuse of women, no? Importante po talaga na ma-discuss natin yon. Unang-una po, yung abuse of women could be a means to perpetrate human trafficking. Maaari po siyang maging means, no? Dun sa tatlong elemento na nabanggit natin kanina. Subalit, yung mga biktima ng human trafficking ay hindi lamang mga kababaihan. Basta ikaw ay nagnanais ng mas magandang oportunidad, kahit babae ka man or lalaki ka, kung meron ka ganong adhikain, maaari kang maging biktima ng human trafficking. Yun namang pong purpose ng abuse of women, no, or any forms of violence against women is to take control of the victim and to cause harm, whether it be physical, mental, or psychological harm against the victim. Yung sa human trafficking naman po, ang pangunahing purpose nito ay ang pagkita para kumita ang trafficker, economic gain of the trafficker. That's the primary purpose of the exploitation. Doon naman po sa tanong ni Miss Honey, yung mga profile po ng mga biktima ng human trafficking at paano ito nare-relate sa gender or sa edad ng mga biktima, sa National Trafficking in Persons Report po for 2024 na ginawa ng Interagency Council Against Trafficking Secretariat, meron pong recorded na 2,193 trafficked victims for 2024. 64% of these victims are female, while 36% are male. 20% naman po sa lahat ng mga biktima ay naitala bilang minor de edad. So, as we can see, Miss Honey, Miss Jessel, no, at sa ating mga ka-TNK, while males are susceptible and are not immune to being victims of human trafficking, nakikita natin na ang mga kababaihan ay particularly vulnerable to become victims of trafficking. Lalong-lalo na kapag labor trafficking or sexual exploitation or prostitution ang pinag-uusapan. Hindi rin po siguro kaila sa atin yung dating naging news, yung pong mga surrogate mothers na na-rescue sa Cambodia. Yan po, lahat po sila syempre mga babae. Or even yung mga nagiging biktima ng forced marriage, mga kabataan at mga kababaihan po, usually ang nabibiktima nito. Yun pala, Miss Jessel. Opo. And nabanggit nga ni Asek Michelle, no, yung vulnerability talaga ng mga kababaihan and even yung mga bata, no, yung isang reason bakit mas nabibiktima sila ng human trafficking. And I think nabanggit nga rin, maganda ring pagtuunan ng pansin, no, na hindi naman nga immune yung kalalakihan sa human trafficking kasi maaaring sila ay due to certain vulnerabilities din, no, na meron pinagdadaanan yung pamilya ay kumbaga kapit sa patalim
eh. And meron nga ring studies no na especially ngayon, napapanahon kasi sunod-sunod yung bagyo during disasters and calamities and even post-disasters and calamities dahil mas bumibigat po yung vulnerability ng mga kababayan natin na affected ng mga disasters and calamities. Mas sinasamantala ngayon ng mga traffickers yung kalagayan nilang yun para gaya nga nung nabanggit ko, no, kapit sa patalim, ay may trabaho doon sa ganitong lugar, mga hindi nasalanta ng baha doon, for example. So, naiengganyo sila na sumama o maniwala doon. Yung pala ay bibiktimahin sila or mabibiktima sila ng trafficking in persons. Opo. Siguro din, Miss Honey, no, parang malaking factor din na parang madaming pwedeng gawin sa kababaihan para sila yung maging, talaga maging victims nitong trafficking in persons nga po. And Asek Michelle, natanong na din po namin, ano po yung mga batas sa Pilipinas na nagbibigay protection laban po sa human trafficking o trafficking in persons, and paano po ba naging mas matibay yung mga batas na to upang mas epektibong labanan yung krimeng ito? So, nauna na po dyan yung inilabas na batas against human trafficking noong 2003. Pagkatapos po na-expand yan ng RA 10364 noong 2012, no, kung saan in-establish po yung iyakat, pinaigting yung mga penalties, at define po yung child trafficking as a form of human trafficking. Noong 2022 naman po, lalo pang in-expand yung batas po against human trafficking nung inilabas ang RA 11862. Ito naman po, tinutugunan yung mga trafficking committed through internet and digital platforms. Kasi alam niyo naman po, ang krimen na ito ay talagang nagiging mas complicated, lalo na sa paggamit ng mga online platforms at mga makabagong pamamaraan po ng paghihikayat or pagre-recruit. Yung po mga vulnerabilities na sinasabi natin kanina, dati may parang may barrier pa yan, no? Mahirap puntahan. Pero ngayon, madali nang abutin yung iba't ibang mga kababayan natin all over the Philippines dahil online na at napakaganda ng digital infrastructure dito po sa Pilipinas. Pero itong RA 11862 po, tinutugunan yung mga makabagong vulnerabilities na ito at pinapaigting pa ang programa ng gobyerno at hinihikayat rin po hindi lamang ang mga government agencies, pati po yung mga non-government organizations and mga civil society organizations na makiisa. Dahil ito po ay isang problema ng buong nasyon, hindi lang po ng gobyerno. Ayan. Asek, pahabol na tanong related dito sa mga batas. May nag-message sa atin dun sa comment section ng ating Facebook Live, no? Sabi po ni Alexis Mendoza, bakit daw po patuloy pa rin yung human trafficking sa Pilipinas? Sa kabila nga po nung may mga batas na tayo laban dito. Meron pa po ba, mahina pa po ba yung batas or mababa raw ba yung penalties? Miss Honey at Miss Jessel, no? Ang tingin po namin sa Interagency Council Against Trafficking, napapanahon na po na tugunan natin ang root causes ng krimen na ito. At hindi po kaila sa atin na ang poverty po ang isa sa root causes nito. Habang marami pa pong mga Pilipino ang hindi pa ginhawa sa kanilang buhay, yung vulnerability po na yon, maaaring i-take advantage ng mga traffickers. Hihikayatin po sila sa mga sitwasyon na kahit hindi ideal or hindi nararapat po no na pagdaanan ng mga tao dahil iniisip ng ating mga kababayan, wala naman akong ibang opportunity dito sa ating bansa. Maaari pa rin po silang maging biktima ng human trafficking. Isa po iyon na kailangan nating tugunan. Ang batas po no na inilalabas po natin, hindi lamang po tumutugon sa law enforcement, prosecution, prevention, at saka po mga rescue. Pero pati na rin po itong root cause ng poverty, tinitignan din po natin yan. So that we could be more strategic in terms of identifying vulnerable communities and implement targeted interventions para po nauunahan natin, no? Nabanggit niyo po kanina, malaki po ang role ng
disaster response, kailangan po tinitignan na rin natin ang pagresponde in terms of ito pong resiliency and disaster response. Para po tignan din natin yung vulnerabilities ng mga taong nasasalanta ng bagyo against human trafficking as one type of crime. Ayan. Maraming salamat po, Asek Michelle, sa inyong mga ibinahagi. Unang salvo pa lang po yan. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan para magbigay daan sa ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahal. Game 1, 2, and Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahal. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating programa, kasama pa rin po natin si DOJ Assistant Secretary Attorney Michelle Ann S. Lapus live via Zoom. Ayan po. At, Gandang ulit. magandang hapon, Attorney Michelle. Attorney Michelle, dun sa pagpapatuloy po ng ating talakayan po, ano naman po ang papel ng AYACAT sa pagpapatupad ng mga batas at sa pangkalahatang kampanya laban sa human trafficking sa ating bansa? So, ang IACAT po ay ang Interagency Council Against Trafficking. Nakikita po natin sa pangalan, interagency. So, binubuo po ito ng iba't ibang mga ahensya ng national government. Pero, ang mapapansin po din po natin na kasama rin po, may 3 rin pong miyembro ng non-government organization ang IACAT. So, makikita natin na ito ay talagang sumisimbolo ng strategy natin na iisang nasyon. Hindi lamang po gobyerno, kasama na mga non-government organizations at gusto rin po nating hikayatin ang ating mga komunidad para makiisa sa laban para tuluyan talaga nating mawakasan ang human trafficking. Ang IACAT po ay binubuo ng Department of Justice, ng DSWD. Ang PCW, if I'm not mistaken, is also a member. Yes po. Din pong CFO, DMW, yung pong 3 mga NGOs na nabanggit ko kanina, kasama po ang IJM, Blas Ople, and I think World Vision po yung isa, no? So, ang role po ng IACAT, 4 po ang aming pillars na binabantayan. Una po ang prevention and advocacy. Ito po yung bumababa po kami sa mga komunidad, sa grassroots level para mag-encourage at mag-engage ng ating mga barangay officials, mga community members para magmatyag
maging vigilant po sa mga ganitong aktibidades or mga suspicious activities in their communities. Nariyan din po ang rescue and rehabilitation. Ito naman po kapag nakita na natin or na-identify na natin yung mga biktima, ano naman po yung mga suporta na binibigay sa kanila para matulungan sila na hindi na maging biktima ulit at hindi na ma-re-victimize through our judicial process. Siyempre, ang DOJ po ang nangunguna sa prosecution at pag-iimbestiga po ng mga kaso para talagang yung mga traffickers ay mahatulan po ng tamang penalties under the law. And lastly po, bumubuo rin po tayo ng partnership, may it be in the local level as well as international level po. Importante po ang mga partnerships and networking dahil yung pong nangyayari sa ibang bansa, tulad nung nabanggit ko kanina, kahit sa Cambodia, sa Indonesia, sa Thailand, dahil dun po dinadala ang ating mga kababayan. Kailangan rin po nating makipag-ugnayan sa mga bansang ito. Sa mga local governments naman po, napaka-importante din nung quick response, lalo na sa pag-rescue ng mga biktimang mga bata po na nagiging biktima ng online sexual exploitation, na naging isa rin po itong tipo or kind of human trafficking. Nakakabahala po na may mga studies saying that there are 500,000 Filipino children being victimized for the purpose of producing online sexual abuse materials. At ito pong mga videos, mga imahe na to, binibenta, kinakalakal online. Saan po natin matutunto ng mga bata na to? Kailangan po tayong makipag-ugnayan sa mga komunidad, sa mga barangay, dahil sila po ang nakakaalam ng nangyayari sa kanilang mga kapaligiran. So this is a whole of nation approach na ang IACAT po ang nangunguna para po tuluyan na talaga nating matigil ang OSAEC at ang human trafficking sa ating bansa. Ayan. Asek, nabanggit nyo na po, yung yung mga efforts na ginagawa ng IACAT at ng mga member agencies nito. Siguro po, pagdating naman po sa area ng reintegration, yung mga legal assistance o psychological support, ano po ba yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa IACAT at iba pa pong ahensya ng gobyerno? Opo. Nais po naming ipabatid sa ating mga nakikinig at nanonood na ang Pilipinas po, tayo ang nangunguna sa victim-centered approach sa pag-rescue natin or sa ating strategy against human trafficking. Inuuna po natin talaga ang perspektibo, ang boses ng mga biktima para masiguro natin na lahat ng proseso sa ating strategy, sa ating response ay tumutugon sa kanilang pangangailangan at naiiwasan natin yung re-victimization. Pagdating naman po sa DSWD na ang ahensya po na nangunguna sa rehabilitation response po ng IACAT, meron po tayong tinatawag na Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Ito po ay isang comprehensive range of services throughout the recovery journey of our survivor victims. Kasama po sa mga services na ibinibigay ang logistical assistance, transportation, yung pong binabalik sila sa kanilang mga komunidad kapag nasa-rescue po sila, medical and educational aid, economic reintegration. So, binibigyan din po natin sila ng skills training para pag bumalik naman po sila sa kanilang mga pamilya, maaari po nilang suportahan yung kanilang mga sarili at hindi na sila maipasok ulit dun sa exploitative circumstance kung saan po sila na-rescue. Yung pong financial assistance for employment and livelihood support, hindi lang po iyon ibinibigay dun sa mismong mga biktima, even to their families, para po talagang kumpleto yung reintegration at mabawasan yung possibility of them being victimized again for purposes of human trafficking. Ayun po, no. Asek Michelle, ngayon pong buwan ng Hulyo ay inaobserba po natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Ano-ano po ang mga programa o aktibidad ng IACAT kaugnay nito at upang mas mapalawak pa ang kaalaman at partisipasyon ng publiko? Miss Honey and Miss Jessel, maraming salamat po ulit sa pag-guest niyo sa amin dito sa Tinig ng Kababaihan. Napakalaking contribution po ng media na binibigay niyo po para
bigyan po kami ng channel or avenue for us to advocate against this type of crime. Ang iyakat po, ang DOJ at iba pa pong mga ahensya, hindi lamang po July, porket National Awareness Month Against Human Trafficking, hindi lang po July kami nagtatrabaho. Buong all year round po ito, hindi po kami tumitigil. Pero for this month, we intensify our advocacy campaigns. Tulad po nito, nagbibigay po kami ng mga interviews, even mga webinars po para to inform more people about human trafficking and how we can prevent it, how we can identify victims. Meron din pong Blue Heart campaign, no, on the international level, yung United Nations, na nakikilahok din po tayo doon. Every Friday, hinihikayat po namin ang mga tao na mag-wear ng blue shirts as part of the Blue Heart campaign. Meron din pong Barangay Iyakat. Ito po ang isang programa na ni-launch po ng Interagency Council Against Trafficking or ni-relaunch po last year, wherein we partner with different local government units. So isa na po dyan ng Antipolo, Baguio, Zamboanga, Bohol. Marami na pong mga LGUs para nga po kung ano man yung strategy natin on the national level, maibaba natin sa grassroots. Dahil doon talaga, prevention. Yung pag-rescue at paghuli, sa hulihan na yun eh. 'Di ba? Kung mag-intensify tayo ng efforts to really prevent it from the grassroots by tackling the root causes, not just poverty, but degradation of Filipino values. Ang Barangay Iyakat po, kinakalampag po natin sa grassroots para ipaalala kung sino ba talaga tayong mga Pilipino. Yung bayanihan, yan, kilalang-kilala yung mga Pilipino sa bayanihan. This is the time to really come together for the protection of our women and children. Isa po yung form ng bayanihan. Yung kapwa-tao, napaka-uniquely Filipino that we see ourselves in others, that others are an extension of ourselves, and when they are harmed, we are affected by it and we are prompted to action, and yun nga po, humanity in action, na tayo, tao sa tao. Ang human trafficking ay isang paglabag ng karapatan ng tao at dignidad ng bawat tao, kaya hindi po tayo tumitigil. All year round po ang kampanya natin. Ayan. Ang ganda nung sinabi ni Asek, about bayanihan and yung Tao sa pakikipagkapwa-tao. Ayan. Asek, nabanggit nga natin kanina na mas vulnerable yung kababaihan pagdating sa human trafficking. Pero sabi nga po, from victims to victors, ano po ba yung papel na maaaring gampanan ng kababaihan para po sa kampanya laban sa human trafficking? And sabi nyo nga po, bayanihan spirit, ano po yung pwedeng gawin ng ating mga ka-TNK ng bawat mamamayang Pilipino para po makatulong na puksain ito sana yung pinupuksa natin, yung trafficking, wag tayo ang magpuksaan, yung mga trafficking ang ating puksain, Paano po ba mag-report kung may kahina-hinalang nagaganap sa kanilang mga komunidad? Siguro 2 salita or 2 words lang po ang aking gustong sabihin dyan. Makialam at makilahok. Educate yourselves. Unang-una na po, you watch programs like Tinig ng Kababaihan at iba't iba pa pong mga programa sa ating mga komunidad, let us foster the sense of caring vigilance, Aakto tayo dahil may pakialam tayo sa kapwa natin Pilipino. Kung may nalalaman tayo, wag pong mag-atubiling ipaalam, Tumawag po sa National Hotline Against Human Trafficking, Action Line 1343. Ipagbigay alam din po kung ano man yung mga suspicious activities na nakikita natin, naririnig natin sa ating mga komunidad, sa ating mga barangay officials, kahit po sa ating mga mayors, Dahil they're equipped to respond naman po to this type of crime. Ang importante lang po is ma-identify natin kaagad kung nasaan nangyayari itong mga to para matugunan po kaagad ng gobyerno. Also, ito po this is close to my heart, dahil po sa mga karamihan po ng nakakausap po namin ng mga biktima ng sexual exploitation, lalo na po ng mga bata. Marami pong kwento nila na nag-uumpisa po yung pang-aabuso sa kanilang mga tahanan. It's so unfortunate na they
they experience abuse, especially the sexual kind, no, sa kanila pong mga tahanan. And ang kinukwento po nila sa amin is, pag nagkakalakas sila ng loob na magsabi sa mga nakakatanda po sa kanila, sa kanilang pamilya, meron pong mga sitwasyon na hindi sila pinapaniwalaan. So siguro isa rin po yun na nais ko rin pong ipabatid sa ating mga ka-TNK, sa ating pong mga nakikinig ngayon, na kung meron man pong bata na naglakas loob na magsabi sa inyo na nangyayari sa kanya itong masasamang bagay na to, pakinggan po natin siya. Huwag tayong mag-judge. Tulungan natin siya dahil matagal yung proseso na yon na nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsabi kahit kanino. So malaking bagay po yun. Yun po siguro yung isa na special request ko po sa lahat po ng nakikinig ngayon. Makialam, makilahok at pakinggan po ang mga lumalapit po sa atin. Salamat po, ASEC Michelle, sa inyo pong mga ibinahagi sa amin tungkol sa trafficking in persons. Pero bago po ang ating mga huling katanungan, ayun po, ASEC Michelle, tinanong po natin ang mga ka-TNK po natin kung tungkol po sa topic natin ngayong araw na to. At ang tanong po natin or ang ating hashtag say sa TNK Question of the Week, ano-ano ang mga practical na paraan upang maiwasan, lalo na ng mga kababaihan, ng pagiging biktima ng human trafficking. At ito nga po ang insights ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Isabel Ferrer, massive awareness lalo na sa mga probinsya kasi mostly doon may naloloko ang mga recruiters at trabaho para hindi na sila nasisilaw sa mga ipinapangako sa kanila. Yan, say naman ni Jing Coral, patuloy nating itaas ang kamalayan ng sambayanan patungkol sa human trafficking na ito ay isang krimen. Dahil ang edukasyon ang nagbibigay kapangyarihan at ito ang mahalagang panimula ng prevention. At ang say naman po ni Bing Delcado Gaknub, ibaba sa mga barangay ang kamalayan at kaalaman. Updated information ang kailangan, lalong-lalo na sa mga paaralan. May say din po si Miss LV Pakingan. Sabi po niya, ang kababaihan ay maaaring makaiwas sa human trafficking sa pamamagitan ng pagiging observant sa mga kahina-hinalang alok, pag-iingat sa online activities, pagpapalawak ng kaalaman sa mga panganib, pakikisali sa mga programa sa community, pagre-report ng kahina-hinalang activities at pag-iwas sa mga activity na may kinalaman dito. At ayon naman po kay Fege Raquanico, malawakang pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa mga barangay officials. Ito naman po ang say ni Hope Militante Fernandez. Massive information dissemination, ensure that the intended recipients receive the information, understand it, and can utilize it effectively. If possible, translate IEC materials into local dialects, especially in remote areas where illegal recruiters can easily entice victims because of lack of knowledge. Encourage CSOs, NGOs, schools, and churches to help in the campaign. At hindi po magpapahuli si Sean Kyle Flores. Upang maiwasan ang human trafficking, mahalagang maging mapanuri sa mga job offerings na nakikita online, protektahan ng personal na information at tagadiulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang gawain. At ASEC, alam mo, nasa 1,500 live viewers na tayo sa Facebook at pati sila ay nakilahok po at nagbigay ng insights. Ang sabi po ni Don Paulo, bago tanggapin ang anumang alok na trabaho, tiyaking ito ay lehitimo at dumaan sa proseso upang maiwasang maloko at mapahamak. Sabi po ni Raven Pana, mag-ingat sa mga job offers na masyadong maganda para maging totoo. Maging mapanuri sa mga trabaho sa ibang lugar o bansa na nangangakong malaki yung kita agad. Suriin muna kung legal ang recruiter o agency. Sabi po ni Alexis Mendoza, gumamit ng privacy settings sa social media. Iwasan ang oversharing ng personal na impormasyon na maaaring gamitin ng traffickers para manipulahin ka. Opo, at sabi din po ni Ruth Relano, huwag basta-bastang sumama sa hindi lubusang kilala. Laging ipaalam sa kapamilya o kaibigan kung saan ka pupunta at sino ang kasama mo. Mag-ingat sa mga online chatmates o bagong kakilala na nag-aalok ng trabaho o tulong. And sabi naman ni Hilda May Rosario, lagi tayong maging mapanuri sa mga work, lalo na pag isa ibang bansa. Lagi din i-check ang agency kung lehitimo. Yan. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga insights. At ano nga po bang masasabi nyo sa say ng ating mga ka-TNK, ASEC Michelle?
Nako, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakilahok at nagbigay po ng kanilang mga tugon, no? Sa mula po sa amin sa Department of Justice and Interagency Council Against Trafficking, naririnig po namin ang inyong mga suhestyon. Sabi nyo, itaas ang awareness, education, maglaan ng mas maraming incentives or investment for prevention, at ibaba ang programa sa ating grassroots, sa ating mga barangay. Tutugunan namin po yan at tinutugunan na po namin yan. Ayan, salamat po sa iyong insights, Asek Michelle. At bago po namin kayo pakawalan po talaga, no? Magbibigay daan lamang po tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Game 1, 2, and Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakal. Mga ka-TNK, kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin live via Zoom si DOJ Assistant Secretary Michelle Ann S. Lapus. Yan, Asik Michelle, last question na. Bilang pagtatapos, ano po ang inyong mensahe o panawagan sa lahat ng ating mga kababayan? Sa lahat po ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kababaihan at sa mga sumusuporta sa mga kababaihan. Puso po, puso. Unahin natin ang pagmamahal sa bawat isa, pagkalinga at tunay na pagmamalasakit. Yun po talaga yung kailangan natin ngayon. So, iisang nasyon, iisang aksyon sa bagong Pilipinas, tigilan na talaga natin ang human trafficking ngayon na. At nangunguna po yan dito sa ating mga puso. Yan, very well said, Asik Michelle. Salamat po, Asik Michelle. Mga ka-TNK, narinig po natin ang tinig ni DOJ Assistant Secretary Michelle Ann S. Lapus representing the Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa ating episode ngayong linggo. Ayan, maraming salamat po, Asek Michelle, at sa lahat po ng bumubuo sa IACAT at syempre sa Department of Justice. Samantala, para naman po sa ating bulletin board, panawagan sa mga Filipina sculptors. Gusto mo bang maging bahagi ng kasaysayan ng gender equality sa Pilipinas? Inaanyayahan ng Philippine Commission on Women ang mga babaeng iskultor na magpasa ng disenyo para sa bagong Gantimpala Liwanag Trophy. Isang makabuluhang simbolo ng pagkilala sa kababaihan at pagkakapantay-pantay. Halagang 350,000 piso ang nakalaang pondo para sa mapipiling disenyo. Ang kontrata ay tatagal mula September 1 hanggang December 31, 2025. Ang deadline of submission ay sa July 31, 2025. Ipadala lamang po ang inyong entries o referrals sa Gantimpala at pcw.gov.ph
o sa BAC at pcw.gov.ph. Attention po kay Mr. Armando Orcilla o Miss Marizel Napuli. Maaari ring tumawag sa telephone number 0287351654, local 134, 144 o 145. Tara na't ipakita ang galing ng kababaihan sa sining at advokasya. At sa punto pong ito, nais na po naming pasalamatan ang Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast natin ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdiavilla at sa Corporate Affairs and Information Management Division o CARE-MD na bumubo sa TNK Production Team. Special shoutout din po kay Kuya Joy Capiral na maingat na naghatid sa ating team ngayong araw. Mga ka-TNK, tandaan, tayo ay isang nasyon at dapat na mayroon tayong isang aksyon. Kaya halina't iparinig ang tinig ng ating pagtindig laban sa trafficking. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran.